Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today, magsishare na naman ako sa inyo ng dalawang patok at trending na pangnegosyo recipe sa maliit na puhunan or sa murang puhunan lang. And syempre, napakadaling gawin at sigurado kung kayang-kaya nyo po itong gawin kahit nabaguhan lang kayo sa pagluluto. So mga best, kung isa po kayo sa mga gustong magnegosyo o mag-start ng negosyo pero medyo bitin ng budget, nako best, pwede mo nang umpisahan ang ganitong pangnegosyo sa murang puhunan lang. So tara guys, samahan nyo ako at gagawa tayo ngayon ng dalawang patok at trending na pangnegosyo na sigurado kung pwedeng-pwede nyo nang umpisahan kahit sa maliit na puhunan lang. At eto na nga po yung ating mga kakailanganing mga ingredients. So gagamit po tayo dito ng hotdog. Ang gamit ko po dito ay yung maliliit lang po na size ng hotdog. So bahala na po kayo kung anong brand yung gusto nyo. And then yung ating lumpia wrapper. Small size lang po yung nabili kong lumpia wrapper. And yung ating cheese. Ang kinuha ko po ay yung sliced na cheese na. Pero pwede po kayong gumamit nung bar na cheese. Slice nyo na lang po. So, ayun lang po lahat yung mga kakailanganin nating mga ingredients. So, let's start. First step mga best, ilalagay ko lang po yung aking mga hotdog dito po sa ating kasirola. And then, maglalagay po ako dito ng tubig dahil lulutuin po muna natin itong ating mga hotdog. At papakuluan po natin ito or lalagain natin ito ng 3 to 5 minutes or hanggang sa maluto na po yung ating hotdog. Basta wag lang po natin itong i-overcook. And after po natin itong lutuin ay hahanguin na po natin ito agad dito sa ating pan and then isiset aside po muna natin ito at papalamigin po natin. So, ayan guys, eto na po yung ating mga hotdog na pinalamig. So, ang next step naman po natin ngayon ay mag-a-assemble na po tayo. So, maglalagay lang po ako ng isang pirasong cheese dito po sa ating dalawang pirasong lumpia wrapper. And then, maglalagay po tayo dito ng isang pirasong hotdog at iro-roll lang po natin ito. Ganyan. So, ganito lang po yung gagawin natin. Napakadali lang nito mga bes. And then, sa dulo po nitong ating lumpia wrapper ay maglalagay lang po ako ng cornstarch na may tubig. So, ito po yung gagamitin kong pang-seal dito sa ating lumpia wrapper para pag nagprito po tayo ay hindi po ito bumuka. So, ayan guys, ganun lang po kadali yung gagawin natin. At uulitin lang po natin yung process hanggang sa maibalot na po lahat yung ating mga hotdog. And kung mapapansin nyo guys, ay dalawang lumpia wrapper po yung ginamit ko dahil medyo maliit po kasi yung lumpia wrapper na nakuha ko. Pero pwede po kayong gumamit dito ng large na size ng lumpia wrapper para hindi na po kayo magdoble ng lumpia wrapper. Medyo napupunit po kasi kapag isa lang po yung gagamitin ko na lumpia wrapper. Ayan, so ganyan lang kadali mga bets yung gagawin natin dito at uulit-ulitin lang po natin yung process hanggang sa maibalot na po natin lahat yung ating mga hotdog. And nga pala guys, kung ayaw nyo po ng masyadong malaki yung hotdog or kung gusto nyo naman po na mas maliliit lang yung roll, pwede nyo pong hatiin sa apat or pag-apatin nyo yung inyong hotdog and then ganitong cheese din yung gamitin nyo or yung cheese na pwede nyo hatiin into strips. Pwede din po yon. And sa pang-seal naman dito sa ating lumpia wrapper, kung wala po kayong cornstarch, pwede po kayong gumamit ng egg white. Ayan, o 'di ba napakadali lang mga bes. Kayang-kaya niyo po itong gawin. Kaya kung naghahanap po kayo ng pwedeng ipang-negosyo sa maliit na puhunan at hindi matrabahong negosyo, pwedeng-pwede niyo po itong simulan. Kahit nasa bahay lang po kayo or kung meron kayong tindahan, maganda po itong pang-business. Lalo po sa mga mommies dyan na mayroong mga maliliit na baby na hindi makalabas.
So, pwede nyo po itong gawing pangnegosyo sa labas lang ng bahay. I-display nyo lang po dyan. Siguradong may bibili po nito dahil napakabili po talaga nitong ganitong negosyo, lalo pag pagkain. Or kung nasa harap kayo ng school, nako sigurado po akong magiging patok na pangnegosyo ito sa inyo. So, ayan mga best, ganyan lang. I-sealed nyo lang yan and then tapos na. Napakadali pong gawin. So, after po nating mag-assemble ay magpiprito na tayo. Naglagay lang po ako ng cooking oil. And then, papainitin lang po natin ito bago po natin ilagay yung ating mga hotdog rolls. And guys, kaya po niluto na natin or nilaga na po natin kanina yung hotdog ay para po maluto na ito. Dahil dito po sa process na to ay madali lang pong mag-brown or madali lang pong maluto itong ating lumpia wrapper. So, ang tendency po kapag naging brown na po itong ating lumpia wrapper ay hahanguin na natin ito. Kaya pwede pong hindi maluto yung ating hotdog sa part na to. Kaya mas okay po talaga na lalagain na po muna natin yung ating hotdog para sigurado po na maluto ito. Or kung ayaw nyo naman pong lagain yung inyong mga hotdog, ay pwede nyo po itong iprito. So, kayong bahala mga best, diskarte nyo po yan kung ano po yung mas madali para sa inyo. And from time to time, mga best, ay babalik ta rin po natin itong ating mga hotdog rolls para po maluto yung bawat side nito. And uulitin lang po natin yung process hanggang sa maiprito na po natin lahat yung ating naibalot na hotdog. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga best. Napakadali lang po talaga na mag-golden brown o mag-brown yung ating lumpia wrapper. Napakadali lang po nitong lutuin, lalo na kung mainit na mainit po yung ating mantika. Sigurado po na magba-brown agad yung ating lumpia wrapper. Kaya mas maganda po talaga na lagain muna natin yung ating mga hotdog o kaya naman ay iprito nyo. Para po sigurado na talagang naluto yung hotdog sa loob. So, ayan guys, eto na po at tapos na ang ating napakasarap na cheesy hotdog roll. Pwede po kayong maglagay dito ng ketchup dahil ito lang yung available ko. Pero pwede nyo rin po itong lagyan ng mayonnaise on top o kaya naman po ay cheese. So, ayan, ganun lang po kadali at tapos na ang ating isang pangnegosyo, ang ating cheesy hotdog roll. At ang next naman po nating gagawin ay ang ating isa pang napaka-trending at napakapatok na pangnegosyo, ang ating chicken hotdog rolls. Ayan guys, eto na nga po yung gagamitin natin ng mga hotdog. As you can see ay in-slice ko na po ito pero mahaba po itong hotdog na to, foot long po yung gamit ko dito na hotdog. And meron na din po itong kasamang cheese, so hindi na po ako gagamit dito ng cheese pero pwede po kayong gumamit kung gusto nyo. Ito po yung ginamit ko na hotdog. Mahaba po siya pero in-slice ko na lang po sa maliliit. So, bali naging 5 piraso po yung ganito kahaba na hotdog. So, pwede naman po kayong mag-adjust. Pwedeng 4 lang po yung gawin ninyo kung gusto ninyo. So, bahala na po kayo doon. At holiday hotdog nga po pala yung brand nitong ginamit ko na hotdog, pero depende po sa inyo kung anong brand yung gusto nyong gamitin. Kung gusto nyo po na mas mura ay okay naman. At nagpakulo na nga po ako dito ng tubig. Tapos ay ilalagay lang po natin dito yung ating mga na-slice na hotdog. At papakuluan lang po natin ito o lulutuin natin ito for at least 2 to 3 minutes to make sure po na talagang luto na yung ating hotdog. At after 2 minutes nga mga best, ay pwede na nating patayin yung ating apoy. At pwede na nating hanguin yung ating mga hotdog. So hanguin na po natin ito at ilagay lang natin sa isang strainer.
isa pa po nating gagamitin dito ay yung ating lumpia wrapper. So, bali large size po ng lumpia wrapper yung gagamitin ko dito. And then, gagamit din tayo dito ng egg white pang seal natin mamaya. And pwede naman kayong gumamit dito ng cornstarch. Lagyan nyo lang ng tubig pang seal. So, next nga mga bes ay mag-a-assemble na po tayo. So, maglalagay lang ako ng isang perasong hotdog dito sa ating lumpia wrapper and babalutin lang po natin yan. And katulad nga po ng sinabi ko kanina, hindi na ako gumamit dito ng cheese dahil meron na pong kasamang cheese yung hotdog na nabili ko. Pero kung gusto nyo po na may cheese o mas cheesy ang inyong hotdog roll, pwede po kayong maglagay dito ng slice ng cheese. So, ayan mga bes, ganito lang po yung gagawin natin and make sure lang po na talagang nasil natin yan na mabuti. And uulitin na lang po natin yung process hanggang sa maibalot na po natin lahat yung mga nilaga natin na mga hotdog. And sa dulo po nito maglalagay lang tayo ng egg white para po talagang hindi siya bumuka kapag prinito natin mamaya. So, ayan, eto na po yung mga naibalot natin ng mga hotdog. At isi-set aside lang po muna natin ito. Ang next naman natin gagawin ay magpapainit na tayo ng mantika at mag-uumpisa na po tayo sa pagpiprito. At nagpainit na nga po ako dito ng frying pan and then maglalagay lang po ako dito ng mantika. At hindi naman po natin kailangan ditong maglagay ng sobrang daming mantika. Pero kung marami po kayong mantika ay pwede kayong mag-deep fry na lang. Pero kung nag-uumpisa pa lang po kayo sa ganitong negosyo, pwede naman po kahit na konting mantika lang yung gamitin ninyo. And isa pong tip, huwag nyong masyadong papainitin ng sobrang init yung mantika bago nyo ilagay yung inyong hotdog roll para po hindi mabigla ng pagkakaluto and para po maging crispy talaga hanggang dun sa loob yung ating lumpia wrapper. And mas maganda din po yung pagkakaluto nito kung hindi natin masyadong i-overcrowd yung ating prituhan or yung ating pinaglulutuan. So, hihintayin na lang po natin yan na mag-golden brown bago natin hanguin. Pero from time to time ay babalik na rin din po natin para po maiwasan natin na masunog yung ating mga hotdog roll. At kapag ganito na nga po yung kulay nitong ating mga hotdog roll, pwede na natin yang hanguin. At ilalagay lang po natin yan sa isang strainer o kaya naman sa isang lagayan na may paper towel para po matanggal yung excess oil. And then, uulitin na lang po natin yung process at prituhin na lang po natin lahat itong ating mga naibalot na mga hotdog roll.
eto na nga po yung mga naiprito natin ng mga hotdog roll. And as you can see mga bes, ay naghati po ako dyan ng mga ilang peraso para talagang makita nyo po na talagang luto yung ating mga hotdog. And pati na rin yung ating lumpia wrapper hanggang dun sa kaloob-looban. And kung gagawin naman po natin itong pambenta, pwede kayong gumamit ng ganitong lagayan o kung ano pang lagayan yung gusto nyo pong gamitin. So itong gamit ko po ngayon ay 2 pesos each. So kung maramihan po yung order o yung bibilin ng inyong customer, pwede kayong gumamit ng ganitong lagayan para naman po mas magandang tignan and parang mas special siyang tignan. At para naman po sa presyo nitong ating hotdog roll, pwede nyo po yung ibenta ng 10 pesos each. Pwede nyo pa po yung babaan or pwede nyo namang taasan depende kung magkano ang nagastos nyo sa mga ingredients na ginamit. And para naman po sa ating sausawan or yung ating toppings, gagamit po ako dito ng ketchup and ng mayonnaise. Pero pwede po kayong maglagay ng cheese o kaya naman ay kung anong available sa inyo na pang toppings. So ilalagay lang po natin yan on top. So sa akin, ang available po ngayon ay ang mayonnaise and yung ating banana ketchup. Pero masarap din pong maglagay dito ng cheese. And kung gagawin nyo naman po itong pangbenta ng tingi-tingi, pwede naman po na ganito din yung gawin ninyo. And then syempre maglalagay din tayo dyan ng toppings para naman talagang mas masarap itong ating hotdog roll. So, depende na po sa inyo guys. Diskarte nyo na po kung paano yung gagawin nyo para maging mas mabenta ang ating hotdog roll. So, ayan, ganyan lang po kadali at meron na kayong napaka-crunchy at napakasarap na pangnegosyo ang ating chicken hotdog roll. So, ayan guys, eto na po ang ating napaka-crunchy at napakasarap na pangnegosyo recipe pero talaga namang napakamura lang. Perfect po talaga itong ating dalawang pangnegosyo recipe for today. Kaya kung isa po kayo sa mga naghahanap ng pangnegosyo recipe na pwede nyong ibenta kahit sa harap lang ng inyong mga bahay, ano pang hinihintay mo bes? Simulan mo na ang ganitong negosyo. So sana po nagustuhan nyo ang ating dalawang pangnegosyo recipe for today. And kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel. At pakiclick na rin po yung bell button below para po ma-notify kayo every time may bago tayong upload na pangnegosyo recipe. And thank you guys for watching and see you again on my next video. God bless!